ako ng imo. Yes mga kabosing, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. At kung saan man kayo naroon ay sana ay nasa maayos kayong kalagayan. So mga kabosing, magandang umaga at sa wakas ay nakapag-video ko ng maaga, na hindi katulad ng dati na tanghali o hapon na mga kabosing. So kung mapapansin nyo mga kabosing, ang video ko ngayon ay napaka madalang lang mga kabosing. So alam niyo na ang reason. Naiirita ako sa aking ubo. Allergy kasi, basta ako yung lumabas ng bahay at nakalanghap ng usok, ayan na, dinadalahit na ako ng ubo. So sa isang banda nakakahiya mag video o mapapanood din yun na aking ubo ng ubo. Allergy po yan, sabi ng doktor na dapat daw po ako ay mag face mask. So pag nagpe-face mask naman ako mga kabosing, naiinitan ako, naiirita ako at para ako hindi makahinga. Kaya hindi ko nasusunod. So ang seste ay ayan, nagkakaubo talaga mga kabosing. So bago po ang lahat mga kabosing ay ako po ay meron pong babanggitin na yan pong tungkol po sa isang ina-idol kong mga na team na mga vlogger. Sila po ay ang Team Kapanalig na last week po ay nagkaroon po sila ng sakuna, na aksidente po sila. Sila po ay ang Team Kapanalig mga kabosing. Sana kung nakikilala niyo sila at sila naman ay ewan ko lang kung kilala niyo sila. Nalulungkot ako at nagkaroon sila ng ng ganong pangyayari. Bali po ay piyesta sa Batangas, no, sa lugar nilang yung lugar na kanilang pinagbablagan. So siya po ay si Kapanalig Louie, ayan, at si Kuya Boy Patso, yan po ay Kapanalig Team. Ang Kapanalig Team po ay iniidolo ko sa pulmula, mula pa simulat sa pulpa si Louie, kasi nagagalingan ako sa kanya. Galing siya kay Japper. So ewan ko lang kung alam niya na idol ko siya, siguro alam niya. At alam naman niyang sinusuportahan ko siya mulat sa pool. Ang kanila pong team ay binubuo ng konti lang mga kabosing. Si pangunguna po ni Louie Kapanalig, ni Kautol, kapatid po niya, ni Kadedet, Daddy Oms at ni Kalaod. Ang gusto ko po sa kanilang team na ng mga content ay napakasimple. Then walang gulo, napakatahimik, ganda ng samahan, nature lover, sa bukid lang, walang chismis, walang gulo, walang scripted. Yan ang hinahangaan ko sa kanila. At pag sila pinapanood ko, nawawala po yung yung stress ko, natutuwa ako sa kanila kasi napaka simple at parang buhay lang natin na nangyayari sa buhay natin araw-araw. So sana Idol Louie, gumaling kayo ni Kuya Boy Patso. Hinahangad ko ang maagaran yung paggaling at sana makabalik kayo sa vlog ng ayos. At nakakamiss din yung mga kulitan ninyo. Although nakakapag-vlog naman kayo, kaya lang sa bahay lang. At alam ko namang itutuloy din ni Kautol at ni Kadedit ang vlog sa Kapanalig diyan sa Kalaka. So tuloy lang mga mga Kapanalig team. At hanggang huli support ako sa inyo mga Kapanalig. Ang gusto ko sasamahan nila ay napakaayos, lalo na nung nangyaring ito, nagkaroon ng sakuna. So nakita ko lalo ang kanilang samahan.
Solid talaga mga kabossing yung samahan nila. Sana kung magagawi kayo sa YouTube, ninyo dalawin nyo ang kanilang mga ang kanilang mga YouTube channel, kay Louie TV, kay Kautol TV, Kadidit TV, kay Boy Pacho, kay Chokaran, kay Daddy Ohms, at kay Kalaot. Sa Batangas po yan mga kabossing, mga taga Batangas, sana madaanan nyo sila, yung mapasyalan nyo ang kanilang mga YouTube channel. Ayan mga kabossing, yung araw na to ay hinikap ko makapag-video kahit ayan parang patahol-tahol na naman. Kasi once na lumabas, ayan So ngayong araw na to sabi ko may mga bibilhin tayong pyesa, sabi ko sa mga bibili, ako na lang bibili. At para at least mayroon akong video at may upload na video. Kaya samahan nyo ako mga bossing. Tara. Ayan mga kabossing, samahan nyo ako. Ready na tayo. So ayan, kuha tayo ng face mask. Yun ang sabi. Kaso talagang pag ako nagpe-face mask, naiirita ako. Kahit nung pandemic pa, hindi talaga ako nagpe-face mask. Ang hirap parang hindi ako makahinga. Ayan, pero try natin mag-face mask para hindi tayo masobrahan mga kabossing. Tara. Ngayon mga kabossing, kasama ko pala yung second driver. Bali siya yung mga may dalang pyesa. At bali medyo malayo-layo pa yung bibili namin. So tanghali na, ewan ko kung mayayarin namin yung gagawin yung araw na to. Tara. Ayan mga bossing, lakad na tayo. Mainit na naman. Bali, kailangan natin mga kabossing na makabili agad kasi pag hindi tayo nakabili, hindi magawa yung sasakyan. Palit tayo ng clutch lining ng jeep. Tara. Ayan mga kabossing, hinihintay na tayo ng ating driver. Bali sasama natin para hindi tayo hirap. Tara. Tawagin ka? Yan mga kabossing, kasama natin ang ating driver, si Ake. Yan. At tayo ay bibili ng pyesa. Hawak mo.
Bali, pambelt na lang ang bibiling ko, parang wala pang tinda. Nakawala na signal. Ako signal to. Mga kabossing, yung problema ko dito sa amin eh, yung garahe ko napakalayo sa auto supply. So once na bibili ng pyesa na gumagawa, natatagalan, napakalayo. Walang malapit na auto supply doon sa lugar namin. Dumadayo pa kami doon sa kabilang, ano ba tawag, barangay ba yun? Kaya kahit nagmamadali ka, ayan, natatagalan. Ano ba yung auto supply doon? May mga tinda ba doon? Yung ating, yung ano doon, sa May City, oh? Parang hindi rin kompleto eh, no? Hindi yun. Yung mga tricycle lang yata yung naman. Hindi! Dati sa mga sasakit ba? Yung bagong auto supply na atin ay yun doon ako nakabili. Yung bago na. Yung sa Green Place? Oo. Meron doon, hindi matagal na. Kaya lang, parang kulang-kulang din eh. Napansin. Mga kabosing, itong lugar namin na hindi to malayo sa bayan, sa munisipyo, lumang munisipyo. Kaya kung talagang walang ganitong traffic, saglit lang pumunta ng bayan, mga kabos. So ngayon ay nailipat na yung munisipyo. Kasi itong lugar na itong munisipyo, ito napakasikip eh. Mga kabosing, talagang hindi ko kayang mag face mask. Tinanggal ko na. Ang init eh. Parang lalo akong di makahinga. Dumating ako dito, mga kabosing, sa Dasma ay 1995. Ayan. Bale, nung unang dating ko dito sa Cavite, sa Bacoor ako. Then lumipat ako ng Imos. Pagdating ko ng Imos, para bang pabalik ng pabalik. Ayan, dito ako sa Dasma, yung huli. Pagdating ko ng Dasma, dito na ako talaga nagtigil. Dito na ako nagkabahay. Dito na ako nawili. Nung araw hindi pa naman to ganito. Parang pa rin to, okay no? Parang probinsya pa rin. Province pa rin. Yung mga palayan pa dito nung araw. Oo. Mga kabosing, kung mapapansin nyo, yung 5 years to 10, malaki na talaga yung pinagbabago ng lugar. Kasi mga 90s dito sa lugar na to, maliit lang, karsadang isa lang to eh, isa lang, two-way lang. So, dumating ako dito, ang namumuno ay mga kantimbuhan, no? Oo. Kantimbuhan. Ayan. Tapos nung
kang timbuhan, Natapos ko yung 30 na wala na. Hindi na natalo si Barsaga. Pero in fairness naman, gumanda naman ang Dasma. Talagang napakarami ng mga kondo. Ang uso dito mga kabosin nung araw ay hindi ganyan eh. Ano ba? Dormitory. Ngayon ninatalo na yung mga dorm. Puro na kondo. Yung mga estudyante dito, mga taga-Lasal, ay naka-kondo na. Pura din yata yung kondo aki. Para din lang dormitory. Bossing, malapit na tayo sa auto supply na binibilang ko. So bago makarating sa auto supply, umabot siya pag wala yung traffic ha, abutin ka ng ano, mga kulang-kulang 30 minutes. Kung walang traffic, bago ka makabili ng pyesa, bago ka makauwi, mga isang oras. Kaya talagang minsan yung mga driver ko, pag may sira, ay na-advise ko na bumili na sila ng pyesa para hindi na kami nahihirap. Ano ito mga kabosin nyo, ano, bibili namin. Clutch lining sabi A1. So nangalas itong ano nila, spring. Then ito release bearing. Ito sila yung nag-iingay, kaya dapat natin palitan mga kapatid. Mahirap nang bumiyahe mga kabosin, kaya nag-vlog na lang ako. Si Boss Alex. Dito ko lagi bumibili ng mga pyesa. To Korea. Pino to, pino. Ano to? 450. 450 lang. Ha? 150. Mga kabosing, bayad tayo for maintenance. Kasi pag nag-operator ka ng jeep, para kang may diabetes eh. May maintenance ka. Ano bang tawag doon? Ano bang tawag doon? Ano? Sa tao pag may sakit. At ano? Ano bang tawag doon? Nagda-dialysis. Tara. Mga kabosing, tuwing makakarating ako sa lugar na ito yung ano, yung linya ng mga jeep ko. May naalala kong ano, yung driver ko siya dati.
na matagal yung driver eh, parang more than 10 years eh. Parang doon na nga siya nakalbo sa akin eh. So, bago nag-pandemic mga kabossing, okay pa siya. Kaso nung mag-pandemic, bali, nakabiyahe pa ba si Rene? Oo. Nakabiyahe pa. Nakabiyahe pa siya eh. So, ewan ko lang kung nagkakamali ako mga kaboss. Pero sa tingin ko sa kanya, depressed siya. Na-depress. O napatulad sa akin na nagkaroon ako ng depression. Mga time na kasi hindi naman siya dati ganun eh. Yung bang nagiinom siya mag-isa, tapos minsan darating sa biyahe, parang isang ulo, parang di naimik. So ang tingin ko sa kanya ay meron siyang personal na problema. Bali nung matapos yung pandemic, napapadala ko pa sila ng mga ayuda eh. Bali, sila pa yung nadadala ko lagi kasi nung nag-lockdown, lahat ng driver ko dinadala ko ng ayuda kasi talagang di nakakalabas. Papadala ko pa siya pa yung minsan nagdadala ng mga ayuda sa kapwa driver niya. So, nakabiyahe lang siya ng mga isang buwan. Pero napapansin ko lagi siya nagiinom. At medyo high blood na. Naapektuhan siguro. Tapos nung hindi na siya bumiyahe, hindi ko na kinumusta kasi sabi ko baka ayaw na. Ganun kasi ako mga kabossing. Pagka ang driver ko ayaw bumiyahe, hindi ako namimilit. Hindi ako tulad ng operator na iba na inuobliga. Kasi katwiran ko, kung talagang ikaw ibibiyahe, alam mo ang trabaho mo, hindi ka dapat pinagsasabihan. So nung pagkatapos ng lockdown, hindi ko matanda kung anong buwan yun. Wala pa yatang 2 buwan na nakakaraan. Nabalitaan ko, na-stroke siya. So, nung time na pagkatapos ng pandemic na yun, gusto ko rin siyang pasyalan, maraming nag-aalok sa akin. Kaso ako rin naman ang naging sakitin mga kabossing. Kaya parang nawalan ako ng time ng pag-aano sa kanya. Mga kabossing, kasama ko yung driver ko si Ate. Ay balak namin daanan mga kabossing kung kumustahin namin. Total naman medyo kasi nung araw makakaraang taong yan mga kabossing, kaya baka sabihin nyo ba't hindi ko agad napuntahan. Lagi rin ako may sakit eh. Baka parang hindi ako hindi ako komportable pumunta ng pati ako may sakit. So try natin daanan niya yung mga kabossing kung matatagpuan natin siya. Saan nga ba siya nakatira ngayon? Sa may H2. H2. Try natin. Dati nakarating na ako sa kanila pero isang beses lang. Pero try natin daanan, kumustahin natin. At kung ano na ang kalalagayan niya. So hindi man siya tuong matanda mga kabossing, hindi pa man siya siguro mga 60 plus, mga 64 ganyan. Yeah. 65. Pero malakas pa yung katawan niya. Hindi ko alam kung bakit nagkaganon. Try natin pasyalan mga kabossing. Tara. Kahit ang hawak kasi ganito. Ano yung mga kabossing, itong magbabasahang ito? Nung nabiyahe pa ako eh. Wala, Maria ka. Maria? Ilang taon ka na nagbabasahan? Ilang taon ka na? Ilan? 50 taon ka na nagbabasahan? Nabiyahe pa ako eh. Oo. Grabe. Ilang taon ka na ba ngayon? 55. 55? Tagal mo na. Well, Buti ka pa oh. O yun na lang. well, tayo lang. Hindi ka nang magbabasahangin no? Grabe.
Nabiyahe pa ako. Naganda mo, malit pa ako, nagtitinda na yun. Mga kabosing, yung magpapasahang yun, nabiyahe pa ako eh. Ay, pakiramdam ko, matanda na ako, pero andun pa rin siya. Sa gitna ng ng arawan, ulanin. Pero may kapansanan yung mga kabosing eh. Pilay, no? Oo. Pilay siya, mga kabosing. Parang stroke din. Hindi, sa pulmula ganun yun. Sa pulmula. Kaya kilala ko yun. Hindi ko lang alam ang pangalan mga kabosing, pero kilala ko sa mukha. Nung araw eh, lagi akong bumibili ng basahan sa kanya. Talagang huwag mo sabihin ikaw ay may kapansanan pag talagang gusto mo magtrabaho. Ako mga kabosing ay sabihin niyang madamot doon sa mga nangihingi sa karsada, nabigbit pa yung anak. Hindi ako nabibigay ng mga kabosing. Ginagawa nilang hanap buhay yung ganun eh. Pati yung anak nila pinapain nila sa sa delikadong sitwasyon eh. Ano ba ng yun? Mga badyaw. Dito ako nagbibigay mga kabosing. Lalo na doon sa mga nangihingi yun. Minsan nga mga kabosing, naranasan ko dito sa area eh. Putol ang paa. Marami nagbibigay, putol ang paa, nangihingi sa tabi ng karsada eh. Puta, parang may nakagalit ang hayop na yon. Wala mo may paa palang lintik na yon. Parang pagtayo may paa pala. Sari-sari ka akong style ng... Ang tagal na nung nakikita kong nakaupo sa tabi ng karsada, putol ang kabila. Hindi ko alam, basta nung time na makita ko, siguro may nakagalit siya. Biglang tumayo. Kumpleto ang paa ng hayop. Puta, naiiling lang ako eh. Pero ang alam po, nakapagbigay din ako minsan dun eh. Sa highway yata yun, di ba? Hindi ko matandaan eh. Diyan sa way, Metro Bank. Grabe. Pero yung makikita mo talaga, kaya pala maraming mga kalat-kalat sa tabi niya, parang nakatakip. Kompleto pala ang paa nun. Pero ang tagal na nung gano'n ang ginagawa nun. Tao nga, sari-sari ng ginagawang paraan eh. Pagkapera lang. At amoy mo naman kung mag-away. Hinabol pa niya yung kaaway niya. Grabe. Na mga kabosing, ang alam ko dito siya sa lugar na to. Sana makita natin. Hindi ko rin matandaan kung kakaliwa ba o kanan. Try nating pasyalan mga kabosing. Hindi pagpasok. Yeah. Saan nga ba? Kakanan tayo? Kakanan no? Nakarating ka na ba dyan? Oo. Kailan ka nakarating? Yung sinabi niya may arkilahan kami. Yung sa Patay. Kasama ka ba doon? Tapos, dulo? Dudo. Oo, dudo. Kaliwado sa dudo. Kaya mga kabosing, sana matagpuan natin. Hindi ko alam kung nandito pa siya. Pero nung araw, isang beses lang ako nakarating sa kanila. Sana matagpuan natin. Kasi baka palipat-lipat na siya ngayon sa mga anak niya. Tanda ko pa? Oo. Oh? Yan, banda. Dati mga kabosing yung jeep ko, dito na nagaray sa kanya. Nung siya pa nagmamaneho. Pero hindi ako pumupunta sa kanila eh. Siguro siya, mga 64?
Pero nung umalis sa akin, malakas pa yun eh. Saan yan? Hindi ko alam kung saan dito nakatira yun kasi dito niya pinaparada yung jeep sa akin. Dito? Tapos sinantay ko na sila. Magtatanong ako. Tanong nga. Tanong nga. Kaya mga kabossing, hindi na namin matandaan eh. Kaya magtanong tayo. Sana makita natin mga kabossing. Nagtigura. Pangalawa. Matandaan eh. Hindi ba ito? Parang hindi na ako lumiko eh. Pero kilala. Oo, kilala. Sinuro. Yan ang bahay daw. Malawa? Baka ito. Baka ito. Pangalawang bahay. Pangalawang bahay dito eh. Kaya ito. Kaso may tindahan. Ayun po. Puta na. Ayan, kabusing yun. Try mo. Oo. Teka, pwede magparada dito? Wow. Yakay! Hindi ko na matandaan. Hindi talaga kayo mawala. Ano? Stroke ako eh. Tama Ha? ba? 2 taon na to. Oh. Oo. Sino kasama mo dyan? Ako lang. Mga anak mo? Nasa school. Nagatid ng anong bunso yung anak. Mga kabusing ako, nagbablog ako eh. Yun yung driver ko na tawagan namin si Kalbo. Ilang taon ka nang wala sa amin? 2 taon na. Mula nung mag-pandemic, di ba? Oo. Kabiyahe pa siya ng ano, ng parang 1 buwan pagkatapos ng pandemic. Papasukin mo naman kami eh. Oo ba? Ay, dito halika. Kailan may aso ako. Bakit? Hindi naman nangagat yan eh. Teka. Ano na nakabunod? Nako, may aso nga. Nakakali naman yung isa. Nico, hello Ito ka. na, ito na. Ay, ito ba yung bahay mo? Hindi ko na natandaan. Ito yung bahay mo dati? Oo, kumala kayo. Ito yung dati. Ito, parang mga agat yan ah. Hindi, hindi yan nangagat. Oh! Maingay. Anong check up mo? Ha? Wala. Tinitira ko. Ano eh. Nag-therapy ka? Nagtherapy ako lang sa hospital. Oh. Wala na, tumigil na ako kay Bakit? 160 bawat isang therapy. Pero ano sabi doon? Mamabalik daw pag nag-therapy? Oh, ayoko naman to. Ito na lang ang problema ko. Eh, nakakalakad naman ako. Ngayon pag mag-isa ako, hindi ako pwede maglakad mag-isa. Basta pilok ako. Nahirapan ako eh. Ayan mga kabossing yung aking driver na sinasabi ko. Kung tawagin namin is Kalbo. Hindi rin kasi nakinig sa akin. Inom ng Red Horse. Red Horse pa tinitira. Alam ng high blood. So, wala na tayo magagawa. Nangyari na eh. Naging sakitin din ako. Woo! Sabi nga doon, high blood ka na rin eh. Hindi naman totoo high blood. Nadali ako ng COVID. Ha? Oo, severe ako eh. Hospital ako eh. Hmm. Buti ka pa nga, siguro ng COVID, hindi ka nadali. Ako, grabe ako. Patapos nung nakaraang buwan, na ano ako? Sa hospital pa ako, no? ICU, no? 2 beses. Oo, 2 beses. Nandyan na siya kaysa yun ng Oo, matagal na si Aki. Ilang taon ka na? 3. Ay, nung
Na pagbalik niya dito sa Calimindoro, sa akin yung trip. Nakita ko dun si ano nagtitindang tubig. Tatanong ko sana. Wala si Aki nandun pa sa iyo. Wala, hindi ako natigil. Tuloy-tuloy. Sino kasama mo dito? Ako lang isa. Hindi, yung kapatid, yung anak mo, sino kapatid? Yung pangalawa. Saka yung mga apo ko. Asawa ni ano? Johnny. Yun eh, Oo. siya nandito. Oo. Ito yung bahay mo, talaga dati. Oo. Yeah, Ano- wala ano pa ba pang to? babago eh. Patapos na ba ito? Ha? Patapos na? Ng ano? Ilan taon ko na ba? 64. O, kita mo, bago lang. 65. Yan, mas sunod sa April, Eh. 65 na ako. Si Mang Mario, grabe pa rin ngayon. Oo. Ang lakas pa rin. Lakas pa rin kumain ng... Puta, 73 yata yun eh. Ang lakas pa rin kumain. Nandiyan pa ba sila sa'yo? Oo, hindi pa rin. Si ano, Sa akin pa rin. si Marlon. Ah, si Marlon ay nag-retired na. Hindi na makabondre. Lagi lang, ano, nung tumaas ang kuroto, hindi niya kinaya. Ano yung ginagawa ni Marlon na yan? Ha? Ang ginagawa ni Marlon? Nagta-tricycle daw. Si Mar. Namamasada ng tricycle. Sa atin pa rin. Si Mar. Sabi umalis sila ni, ano, ni Roland. Pitong Ah, buwan. walang Diyos. Bumalik din. Bumalik din. Oo. Ayan, mga kabuso. Paano yung mga jeep mo? Ano nang nangyari? Ganun pa rin. Hindi ka nasali sa ano? Ay, kasali eh. Wala eh. Yan na lang. Nagbablog na ako eh. Ayan. Pagpaalis sa stress. Huwag ka mangukukam na ano ka ha. Ah, mga kabosing oh. Siya po si Rene. Bali, may higit na 10 years yata ano. Naging driver kita. Hindi lang. Hindi lang. 11 taon na ako sa'yo eh. Isa, 12. Eh, si Mrs. maglalabing-3 na sa abroad. Hindi pa rin nakauwi. Ay, di mahigit kang mga 12 kasi hindi pa nakaka-approve ng misis mo, nasa akin ka na eh. Oo. Umalis ka lang ng wala pang isang taon, bumalik uli sa akin. Mahigit na. Bago naman ma-approve ng misis mo, nasa akin ka na. Di ba? Oo. Nandun. Alis eh. Oo. Mahigit na. Ay, kamusta ang misis mo? Ayos naman. Hindi nabalik, hindi nabalik. Hindi pa nauwi. Talaga. Bakit daw? Ay, gusto niya pa uwi siya. Mayroon siyang panggastos dito pag nakauwi siya. Ang tagal na eh. Pakatagal na eh. Tagal na nga eh. Minsan nakausap ko yun eh, sabi ko, mag-iipon daw siya. Ang tagal mukha akong mag-ipon ah. Yung bunso ko nga, nandun na rin eh. Kinuha niya? Hindi, iba naman yung pinasukan noon. Ano yung bunso? Yung lalaki, Oo. nandun na. Mag-isang taon na rin may... Yan. So, siguro 2 years bago ko siya nabisita. Pero balak magbisita lagi. Kaya lang, nagkakataon naman ako pasakit-sakit din. Mahirap naman yung may sasakyan lang ako. mahirap naman mga kabose yung nagbibisita ay may sakit din. Ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon. So, baka naman sabihin ninyo na, oh, kaya ka lang nagpunta may camera eh. Hindi, balak ko naman talaga mga kabosing kaya noon pa, Tagal ka na pinag-uusapan. Nandiyan pa Oo. sa Empoy. noon pa matagal na kaya lang talaga Wala na rin. Sumuko na si Impoy. sumuko na sa ugali ko. Dahil si Empoy naman, ang naging problema iba. Wag na natin sabihin. Pero kung mga UTI yan, yan. Umibig, tapos iniwan. Wala, diba? Wala eh. Pati si JR. Ganun din. Andun pa rin. Umibig din, tapos iniwan din. Oo. Diba? Si ano, yung tanda, Di. kabilang ano? Asawa niya. Oh. Hiwalay na sila. Ay, Iniwanan din. iniwanan din siya. Oo. Kaya bang kabosing, kayo mga babae ha, huwag kayong magyayabang na niloloko kayo ng mga lalaki. Kahit kayo, nanluloko din ng mga babae, kahit kayo mga babae, nanluloko din ng mga lalaki. Kala nyo ha, piso mga kabosing, hindi naman lahat. Ayun ay joke lang mga kabosing. Kaya, so,
Talagang hindi mo na nagawa ang bahay mo. Oh. Kasi Tapos ng bayaran nito. itong driver ko to si Rene, malakas ang katawan nito eh. Matigas pa nga ang kilos nito doon sa isang driver ko na 73 years old na yata yung mga rin. Mario? Oh, yung isang driver ko mga kabosing, pag nakita mo sa Manobela, ang galing magmaneho eh. Pero pag bumaba, parang ang liliit ng hakbang mga kabosing. Maano na, hindi lang siya halata. Ano eh, ang sabi sa akin, pag daw siya tumigil, manghihina daw lalo siya, no? Hindi daw talaga siya maaring tumigil. Patutuluyan daw siya. Hospital ako, tatay, tsaka may patay. Ay, oo. Nasyo? Ay, wala na. Nauna sila. Alam niya. Lahat kami, ako ang ano. Oh, sabay-sabay. O, diba? Kaya ako yun, no, nagkaroon din ng ano, ng Sila depression mag-asawa? Oo nga. Tapos ako lang din natigo. Ano matitigo kayo masamang tao? Masamang tao. Wala eh. Talagang hindi. Meron pa tayong mission siguro. Ilang beses na nga akong na ICU. Eh, ito nga, akin nga, pasalamat ako, binigyan pa ako ng isang pagkakataon eh. Kaya dapat talaga minamahal natin sarili. Iisa naman ang ating sarili. Dapat talaga Alam niya, pa sa ospital ako eh, pagkain ko walang lasa. Alam Alam mo- dito sa bahay. Alam mo yung mga sinasabi namin sa iyo nung araw, nung nag-iinit pa doon. Hindi mo lang talaga pinapahalagaan. Pero talagang kami kinakabahan na sa iyo. Na ano Kasi na ako nagiinom nung una. nagiinom ka mag-isa. Naramdaman ko na yun eh, dahil... O nakaramdaman ka na, tapos diretso pa rin ang inom mo. Bumabaluktot na to. Oh. Pilit kong tinutuwid, di ko may tuwid. Doon ba nung nabiyahe ka pa? Lagi ka pa Nabiyahe pa, inaatake. ano, Sabi ko, tumigil-tigil ka ng pag-inom mo. Nangyari yun nung una, dyan sa may lagpas ko lang ng San Miguel. Bigla ko nahilo. Tigil ako, pinalipat ko pasero ko. Balik ako. Mga kabosi, ang buhay ng tao talaga hindi masabi. Kaya yung ating sarili, alagaan natin. Iisa-isa naman eh. Bago natin intindihin yung ibang tao, dapat sarili muna talaga. Kasi mahirap talaga yung yung time na pag may sakit ka, lalo ng ganyang stroke. Mahirap. Diyan ka magkaka-depression eh. Once na ang yung utak mo parang parang ang tingin mo sa sarili mo, kawawang-kawawa ka, di ba? Once na hindi ka masyadong maintindi ng mga kasamahan mo, parang pakiramdam mo, pinababayaan ka na. Salamat na lang natin, iintindi ka ng mga anak mo. Na dapat naman ang mga kabusing intindihin. Alam niyo kung bakit? Nung nabiyahe yan, wala nang natitira sa sarili niya. Halos lahat sa mga anak niya, kahit may anak na. May pamilya na yan, pero Hanggang ngayon na. may pamilya na yan, pero once na may kita siya, bigay lahat sa kanyang mga anak. Dapat siguro na natatandaan nyo ng mga anak, lalo yung mga tayo may magulang na talagang hindi man tayo pinabayaan. Once na magkaganyan naman ng sitwasyon, dapat kayo naman ang gumanap bilang bilang anak. Hindi naman ito usapan na pangtanaw ng utang na loob. Bilang kadugo na lang, di ba? Oo. Kasi alam niyo ang katatayuan ng ganito, yung ganito may sakit, lalo kung stroke. Matampuhin ng ganito eh. Once na hindi ka maintindi, pakiramdam mo, pinababayaan ka na. Lagi may ilitaw. Oo. Kasi, wala na silang magagawa. Mahina ng katawan, baldado na. So, dapat naaunawaan yun ng mga anak. Ayan. Sana, silbing aral dahil sa mga driver, kahit tayo ay nagmamaneho, huwag natin ibuhos lahat sa ating asawa at mga pamilya. Magtira tayo ng pansarili natin. Kasi once na dumating Yung isang driver ng taga Davao, malaking tao. si Ares, Si Ares, namatay ang asawa. umuwi. Namatay ka, mamatay lang. Oh. Kaya dalawin ko na sulat ng pera. Namatay na? O yung asawa ni Ares. Namatay na. Hindi ko alam yan eh. Kaya para sa iyo. Ano sa akin, na baka daw makakahingi ng tulong sa mga driver kasi wala rin maiyaan ng mga driver. Ako na lang magbibigay. Pero lang ko sa Gcash. Si Aris. Yun. Namatay na. Ang bata pa rin nabalo.
Oo, bata pa si Aris, mga Tanda pa ako. 40. May sakit yun. Oo, may sakit. Nag-dialysis. Nag-dialysis din yung asawa na. Wala nang mabakunahan. Sinisisi yung bakuna. Oo nga. Oh. Ibang gamot naman ng tinurok. Ano? Kaya, pagaling ka. Buhay pa. Buhay pa. Buhay pa. Buhay. Ha? Diretso na kami, iniintay kami ni Mare. Yung garahe mo, iba na. Diba na? Doon na sa likod. Hindi ko na pinatawag ng ano sa'yo. Nakakaya naman sa'yo. Para tumama sa loto ha. Ay, Hindi mo salamat. lang ano. Kapira ako. Salamat, boss. Oo. Ayan mga kabosing. Pinalo ko lang. Congratulations. Eh pang ano na lang yan kasi pakahirap ng sitwasyon niya eh. Ngayon yun. Ganito lang ako dito araw-araw. Dito lang. Sana maalaga Ano para ng daw sa TV? mga anak ni Rene. Makakalabas ako Sana- dyan pag malilim na. Kung mapapanood nitong ano yung video. Huwag yung pababayaan yung tatay. Pati sa mga apo. Mga kapatid Kasi ko. nakikita ay mga kapatid kasi Mga nakikita kapatid ko may mga mayayaman na eh. kasi mga kabosing Wala man na akong kita ko kaasahan. yung ano, kita ko yung sitwasyon na nagmamaneho sa akin. Pag kumikita siya, halos walang tinitira ang siya sa sarili niya. Talagang diretso sa kanyang mga anak. Kahit may pamilya na, wala. So sana, huwag yung pabayaan. Yung ano niyo. Yung tatay niyo. Talagang ano. At para naman doon sa asawa ni Rene, si Madam. Uy ka na, Madam! Magkasama-sama na. Palagay ko, pag umuwi ka, lalakad to eh. Ayun. Kilala mo naman ako, Madam, ha, di ba? Uwi ka na. Para naman si Rene, mabawas-bawasan yung mga stress. Yeah. Buta lalaki tayo eh. Pogi talaga ni Karin. Sana kung ito ay mapapanood ni asawa ni Rene, sana umuwi ka na muna para at least siyempre alam mo ba yung ang mga lalaki sensitibo yan. Hindi katulad ng mga babae. Yo mga kabosing, nalobat na ako dun sa ano, doon sa driver ko kaya hindi na ako nakapag video. So nag-charge muna ako dito sa bahay para makapag-outro. So ayun. Umalis kami doon na napaka-emotional niya na sabagay naiintindihan ko yung kanyang sitwasyon. Pero ang naging advice ko na lang sa kanya ay magpakatatag na lang. Naawa ako mga kabosing kasi nung araw nung siya driver ko, isa yun sa pinagkakatiwalaan kong driver yung driver kong yun. So ayun, kung nag-ano lang ako ng kaing makakaya, sana makatulong sa kanya. So ayun, hindi na ako nakapag video. At as usual mga kabosing, inubo na naman ako ng inubo. Pero pag nandito naman ako sa bahay mga kabosing, tahimik naman. Once na ako nasa loob ng bahay, kakairita talaga. Ayun, medyo napakahaba ng video ko mga kabosing, so mamamaalam na ako. At once again, sa ina-idol kong mga team, Kapanalig team, magpagaling ka, Idol Louie, Kuya Boy Patso, at the rest ng mga Kapanalig team, kay Kautol, kay Kadedet, kay Daddy Ohms, kay Kalaot, and then kay Kanex. Balik ka na sa sa Kapanalig. So hanggang dito na lang mga kabosing. Until next vlog na lang. Bye bye.